So dito na kami sa Panglao International Airport from Manila. Punta na kami sa aming hotel sa Bohol South Beach. 12 minutes lang siya mula dito sa airport. So, since 2 PM pa ang check-in time, dito tayo sa 4th floor ng Bohol South Beach. Isa siyang 4-story building. Tapos ito, yan yung pinaka beach front niya. So, yan yung pool. May beach front. Konti tao, so may privacy ka. Hindi katulad dun sa, kasi sa Alona Beach, which is dun banda, doon yung talaga mga main hotels, yung Henan and all. Doon marami talaga tao. Pagka budget naman dito, I think okay naman siya kasi as I said nga, private, kayo lang. Parang kami pa nga lang yung guest eh. So, may enjoy nyo talaga yung alone time dito. So tara, kain muna tayo. Fresh buko. Titikman ko lang. Lasang buko. So, yan. Kain muna tayo. So, we have sinigang na baboy, stir-fried vegetables, fresh buko. Ayan. Para habang nag-aantay tayo ng 2 PM for check-in time. Go, kain tayo. So, ito parang lobby function room o lobbies. Siyempre, overlooking pa rin beach. So, ayan. Ayan sa front desk. Yan yung boat papunta ng mag-island hopping yung mga yan. So, dito sa baba, yan ang view. Napakaganda. Tahimik lang talaga. So, maganda pumesto dun mamaya. While waiting for the sunset. First day natin, relax lang muna. Bukas ang tour natin. We'll enjoy the beach, the hotel, the first day. So, since quick lang yung ano natin dito, quick escape from reality, eh, time to relax muna. As you can see, white sand naman siya, no? So, yan yung shore. The hotel. We're ito, massage bed if you want to avail the massage. Siyempre, yung ratan na pang sunbathing. Hindi ko alam tawag sa upuan na yan para ayan. So, siswimming na sana kami. Low tide na sa dagat. 5:30 na. Going for sunset, so dito tayo tatambay. So tayo, ano na wala kubo yan, no? Sa pool tayo for sunset, pero mukhang hindi dito yung sunset. Parang no! Di rin natin mabivideo ng time lapse. Doon nga, nandun yung araw eh, oh. Di natin mabivideo ng time lapse. So ayan, it's 6 PM pa 6. Kami pa rin yung tao dito. So said, napaka-private nung place. Kumbaga napaka-relaxing kasi wala masyadong tao. Although maganda naman yung ano, hindi siya yung talagang hype na ano katulad dun sa Alona Beach na yung hotels magkakatabi. At this beach kasi ito beach front pa rin naman. Swimming tayo mamaya. The next day. Oh, may python dito. Hello po, good morning.
sa loob. Ayan, dito po tayo. Kaya nga. So ano yun yung patay na ano Yes, yun? preserve na po yun. Preserved. Okay. So, yun po isa doon, yung mas dark na brown. Opo. Siya po si Juliet. So, siya po yung pinakamalaking Burmese python dito sa ngayon. 11 years old na po siya. Saka nasa 110 kilos po. Ang bigat ah. Kung gusto niyo po siyang i-touch, pwede. So that's... Wala pa naman natutuklaw sa inyo ito mga iset. Wala pa naman, sir. Baka kayo pa lang. Smile tayo dito. Smile. Ito natin. Nalagay natin sa leeg. Charot lang. So, ito po si Palangga. So, water crocodile. Galing po siya Davao City. Ayan. Isa na lang po siya dyan. Kasi yung kasamahan niya, naka-duty pa din sa police station. Yung iba na sa munisipyo pa po. Comedy si Ate ah. Kaya mag-isa na lang siya. Kawawa. Kasi, sino po merong food? Pwede po siyang bigyan. Meron siyang Nangihingi ng pagkain. Wala tayo muna sa kain eh. Kamukha mo yun. Kamukha ko na yan. Yung kamay niya siya pang tao. Hihingin mo. Moy-moy. May at may na babae lalaki. Matanglawin yung sa Kuya Kim. Matanglawin. Ang galing ah. Ang ganda niya. Parang mga eagle. Mukhang eagle nga eh. Ganda yung mga marunong pumakot sa ibabaw ng tubig. Oh, bakit? Gulat ka? Gulat ka? Oo nga. Kasi nag-aaway po sila. Parang bagong retoke. Oo, namamaga yung ano. Bagong retoke lang daw, sir. Pag-away. Opo. Oo, nakipag-away ako, sabi niya. Oo. Nag-aaway ka? Sakit? Oo. Masakit ba? Hindi na siya. Pag-away ka? Ha? Mga sagot eh. 50? 15. 15? 15 to 20 years lang po yung ano. Sa pinakamahaba dito? Yes, yung lifespan. So, ito yung kumakain ng 80 kilos na baboy. Yung punong bukay. Ah, talaga? Namatay po siya, nabilaukan. Charot lang. Sa katandaan. Kasi 15 to 20 years nga po lang. Sabi yung skin niya nag-ano lang. So, preserve po yan. Ang laman yan, foam na lang, ay mga ano na lang, bulak na lang. Ginawang adobo na po. Ticket. Oh, so may mascot na.
Tarsier dito. No camera flashes. Kasi alam ko nocturnal tong mga tarsiers eh. Tara. This way. Oh. Sarap tulog yan. So, they are nocturnal animals. Kaya tulog sila. So, how cute is that, man? Kasing laki lang ng palad yan eh. Ayan, minulot na yung mata niya. Wala nakikita yan. Kasi quiet lang pagka sakto rin. So, bumili na may ticket for 2. That man. Thank you. Choices of food. Ito naman yung Lubok Church dito sa Lubok River. You guys sing a song from Olivia Econ. It's a duet song. Or if you'll go like this. Baclayan Church, the oldest church in the Philippines. I mean, one of the oldest church in the Philippines. So, ang sabi dito, itong simbahan na to noong 1596 ay gawa sa wood. Tapos, nasimulan itong i-build itong current structure na to noong 1727 sa pamamagitan ng mga materyales na corales. So, yung mga coral reefs sa dagat. So, tama nga yung sinabi nung tour guide namin nung elementary ako tsaka nung 2009 or 8 na nag-SK kami, na nag-tour kami dito sa Bohol. Coral reefs siya. So, na-damage siya nung lumindol. Pero, na-repair na rin to. Kasi yung mga bubong, hindi na yan yung original na bubong. So, nabago na yan. Kung nakakapagtaka lang dyan, how did they build this church? Tapos tingnan nyo precise yung cut ng mga stones, di ba? So parang paano kaya nila nakat yan that time? So nakakapagtaka lang talaga. So ito naman, the Sandugo or the Blood Compact statue, which happened during March 16, 1565 between the Spaniards and the Boholanos. Actually, hindi ko kilala itong mga to. Ito ata si Magellan na ata ito. Padre. So ito, sila Lapu-Lapu siguro. Pare, cheers. Kidding aside, ito ay si Miguel Lopez de Legazpi at ang dato ng Bohol, si Sikatuna. So it's our third day and we're back in the hotel. Since quick escape lang kami from reality, malayo sa ingay ng Manila, we only have 3 days and 2 nights here. So kahapon kami nag-tour nung first day, nag-relax lang kami, you know, syempre to unwind.
And of course ngayon, mamaya yung flight namin ng hapon. Wala kaming ibang activities kundi mag-relax din ngayon. Enjoy the view, enjoy this moment, enjoy everything dito sa lugar na ito kasi napaka-relaxing talaga. Dagat, clear naman yung tubig. So marami siyang mga grass. Clear naman yung tubig. Tsaka mababaw this time. Low tide. Pag high tide, hanggang doon yung tubig. Yung line na yun. Low tide. Pag dumating kami, ganun yung water. So pag high tide, yung naman dito sa kinakatayuan ko ngayon is malalim. It's the view of the hotel. Diba? Maganda. So relax. Relax to this day. Bago yung flight natin mamayang hapon. Wala tayong activities. Ito sa island hopping yan. Kuya, magkano island hopping? Depende sa tao. Hindi, tatanong ko lang yung presyo. Pagkadalawa lang, ganun. 2.5. Ay, ilang island na yun, kuya? Dalawa? Yung Virgin Island ba yun? Yung Virgin Island? 2.5. Ilang oras yung kuya? 2 oras. May kasama ng pagkain. Okay pala no? So ayun, pwede kang mag-island hopping. Depende sa presyo pag tao. Pag ganyan, pag marami sila, magkano? Parang per head binibilang. Sa per head. Bangka lang. Okay. So yung mga mag-island hopping yung mga yan, So pwede dito sa tapat ng hotel mismo, may mga bangka para sa island hopping. Thank you sa pagsagot, kuya. Airport transfer. So on the way na kami sa airport at pabalik na kami sa Manila. What a getaway. At least naka-relax naman tayo kahit counting panahon lamang bago bumalik sa trabaho. Sa mga nanood, thank you very much. Sana nagkaroon kayo ng idea para sa quick tour or activity dito sa Bohol. Although hindi namin nagawa lahat ng activities kasi short of time. Pero hopefully nakabigay nga yun ng idea. So sa mga lahat na nanood or hindi pa nakasubscribe, please click the like, hit subscribe button, and click the bell notification button. Thank you!